Mga bro, the Philippine Army has made a bold move. Pinili nila ang 81K Raybolt ng South Korea over sa ibang heavyweights tulad ng Israel Spike Mister at US Javelin. Malinaw na may plano at direksyon ng ating Army sa pagkuha ng pinaka-advanced at cost-effective na anti-tank missile system. Nag-umpisa ang proyekto noong May 2024 at dumaan sa matinding pagsusuri noong June. Ang resulta, unang acquisition ay 5 launchers at 10 missiles bilang bahagi ng testing phase. Napaka-smart ng approach na ito mga bro. Hindi bara-bara, trial muna para siguradong swak sa needs ng Philippine Army. Ang tanong bakit Raybolt ang napili? Originally, balak lang nating bumili ng anti-tank rocket. Pero dahil sa lessons mula sa ongoing Ukraine war, nag-shift tayo sa advanced anti-tank missile system na hindi lang panglaban sa tanks kundi versatile pa. Kaya nitong barilin kahit moving targets tulad ng helicopters, at effective din ito sa coastal defense. Sa madaling salita bang for the buck talaga. Tignan nyo ang potential nito sa coastal defense mga bro. Alam nating lahat ang maritime challenges sa West Philippine Sea, at ang Raybolt ay kayang magbigay ng extra firepower sa ating coastal units. Imagine mga bro, isang highly mobile at precise missile system na kayang mag-secure ng ating mga baybayin. Hindi lang pangkalsada ang laban, pangkalayaan din. Ang pinaka-importante, ito ay symbol ng pagiging moderno ng Philippine Army. Sa pagpili ng Raybolt, ipinapakita natin na kaya nating makipagsabayan sa modern military tactics at technology. Kasama rin dito ang pagbuo ng partnership sa South Korea na posibleng magbukas ng opportunities for training, maintenance, at technology transfer.